Bago tayo magsimula, paalala ko lang na nagpalit ako ng mic, kaya baka mag-iba yung audio at medyo maging grounded. Medyo kinakapa ko pa kasi yung bagong setup ko, kaya sana maintindihan nyo. Bukod doon, sama ko na rin tong mga nagpapa-shoutout kay Lucas Lee at kay Joanne Palero, silent listener ng Rizal from Singapore. Lagi daw si ma'am nakikinig araw-araw. Nagpapa-shoutout ulit si Princess ng Antipolo. Ayan ha, kotang-kota ka na, Princess. Hindi daw kumpleto yung araw niya pag hindi ako naririnig. Naks. Yun lang naman. Simulan na natin. Ang lugar na gusto kong puntahan sa Japan ay hindi ang mga sikat na lungsod tulad ng Tokyo o Osaka. May isa lang talagang lugar na matagal ko nang gustong makita. Ang Nagoro-dal Village sa Japan. Napanood ko ito sa isang documentary ilang buwan bago ang bakasyon ko. Isang maliit na baryo lang na halos walang tao pero puno ng life-size dolls na parang tunay na tao. Para sa iba, creepy, pero para sa akin, exciting. Ako nga pala si Hans. Mahilig ako sa mga kakaibang lugar. Yung mga tipong hindi normal na tourist spot. Kaya nung nagplano ako ng solo trip sa Japan, agad kong isinama sa itinerary ko ang Dal Village. Mag-isa lang akong bumiyahe. Wala akong sinabihan sa pamilya ko na pupunta ako sa lugar na ganun. Baka pagalitan pa nila ako. Gusto ko rin kasi maramdaman yung thrill. Yung pakiramdam na ikaw lang mag-isa sa isang lugar na halos abandonado. Gabi na nang makarating ako sa hotel ko sa Tokushima, ang prefecture kung saan matatagpuan ang Dal Village. Maliit lang ang hotel, tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong inilapag ang backpack ko sa sahig at dumiretso sa bintana. Kita ko mula roon ang madilim na bundok sa malayo. Doon daw banda ang village. Kinabukasan, plano kong bumiyahe papunta roon. Mag-isa. Habang nakahiga ako sa kama, kinuha ko ang phone ko at tinignan ulit ang mga larawan ng Nagoro-dal Village. May mga manika na nakaupo sa bus stop. May mga manika sa classroom. May mga manika na parang magsasaka sa bukid. Parang totoong tao pero hindi gumagalaw. Hindi ko mapigilang mapangiti. Ang creepy nito, pero ang ganda sigurong i-explore. Sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos nun, pinatay ko ang ilaw ng kwarto at pumikit na. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog, pero bigla na lang, parang nasa ibang lugar na ako. Nakatayo ako sa isang makitid na kalsada sa gitna ng bundok. Sobrang tahimik. Sa harap ko ay isang maliit na baryo na parang matagal nang walang nakatira. Mga lumang bahay na gawa sa kahoy, mga damong matataas sa gilid ng daan, at sa gitna ng baryo, nakikita ko sila. Mga manika, mga nakaupo sa bangko, mga nakatayo sa gilid ng bahay, mga parang nag-uusap sa harap ng isang lumang tindahan. Doon ko agad naisip, ito na yung Dal Village. Pero may kakaiba agad akong naramdaman. Hindi ko pa man tuluyang napapasok ang baryo, parang may nakamasid na sa akin. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Napalingon ako sa kaliwa. Wala. Napatingin ako sa kanan. Mga manika lang. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Kalma lang, paniguradong ganito talaga pakiramdam kapag nandito. Sabi ko pa sa sarili ko. At nagpatuloy ako sa paglalakad papasok sa kaloob-looban ng village. Habang naglalakad ako sa makitid na daan, napansin ko na parang dumadami ang manika. Sa bawat bahay na madadaanan ko, may nakaupo sa beranda, may nakatayo sa tabi ng pintuan, may parang nag-aabang sa bus stop. Tinitigan ko sila isa-isa. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay blanko ang muka, pero lahat sila nakatingin lang sa iisang direksyon.
Hindi sa akin, kung hindi parang sa kung saan. Habang papasok ako ng papasok sa village, may naririnig akong kaluskos sa likod ko. Parang may gumagalaw sa damuhan. Bigla ko napalingon. Wala. Mga manika lang ulit. Siguro hayop lang, sabi ko pa. Naglakad ako ulit, pero maya-maya, may napansin ako sa gilid ng paningin ko. Parang may gumalaw. Napalingon ako agad. Isang manika lang na nakaupo sa kahoy na upuan. Hindi naman ito gumagalaw. Napakamot ako sa ulo. Ano ba yan? Napapraning na siguro ko. Pero habang tumatagal, parang mas nagiging malinaw ang pakiramdam na may gumagalaw sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, sa likod ko, sa pagitan ng mga bahay. At doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, hindi ako dapat nandoon. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Hanggang sa makarating ako sa isang maliit na kanto sa gitna ng village. Tahimik, walang hangin, walang ibon, walang kahit anong tunog. At doon, may nakita akong isang manika na nakatayo sa gitna ng daan. Nakatalikod ito sa akin. Babaeng manika, mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang damit. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. May kakaiba sa kanya, may kakaibang pakiramdam. Bigla akong kinilabutan dahil sa mga sandaling yun, parang gumalaw ang manika. Dahan-dahan, naglalakad, pero hindi papunta sa akin, kundi palayo. At doon ko unang naramdaman ang totoong takot dahil sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung manika lang yun, bakit naglalakad? At habang nakatitig ako sa papalayong manika, bigla kong narinig sa likod ko ang isa pang kaluskos. Dahan-dahan ako napalingon at doon ko nakita na ang mga manikang nadaanan ko kanina ay hindi na nakatingin sa ibang direksyon, kundi nakaharap na sila sa akin. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako sa gitna ng kalsada habang nakatingin sa mga manika na nasa likod. Kanina, sigurado akong hindi sila nakaharap sa akin. Pero ngayon, lahat sila nakatingin na. Yung manikang nakaupo sa bangko, yung nakatayo sa tabi ng poste, yung nasa harap ng lumang tindahan. Lahat sila nakaharap na sa direksyon ko. Nanghina ang tuhod ko. Hindi pwedeng gumalaw ang mga to. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong kumilos palayo. Pero habang gumagalaw ako, parang mas lalong bumibigat ang paligid. Tahimik na tahimik ang buong village. Walang hangin, walang kahit anong tunog. Pero pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin. Bigla kong napalingon sa harap ko, yung babaeng manika na nakita ko naglalakad kanina. Wala na sa gitna ng kalsada. Nawala siya. Parang hindi ko siya makita kung saan siya pumunta. At doon na ako tuluyang kinabahan. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo na ako. Habang tumatakbo ako sa makitid na daan ng village, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpalamig sa buong katawan ko. Sa bawat kanto na madadaanan ko, may manikang nakatayo. Isang kanto, may manika. Isa pang kanto, may manika ulit. Parang may naghihintay sa bawat daan na dadaanan ko. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko parang mas dumadami sila. At mas lalo akong natakot nang mapansin ko na lahat sila ay nakaharap na sa akin. Hindi na sila nakatingin kung saan-saan, kundi sa akin lang. Hindi. Paulit-ulit kong bulong habang tumatakbo. Bigla akong napalingon sa likod. At doon ko nakita ang hindi ko makakalimutan. Yung mga manika sa kalsadang dinaanan ko, hindi na sila nasa dating pwesto. Parang mas malapit na sila. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero malinaw sa mata ko na parang unti-unti silang sumusunod. Lalo akong bumilis sa pagtakbo, pero sa sobrang kaba ko, hindi ko napansin ang bato sa daan. Natapilok ako at bigla ako natumba sa lupa.
Sumadsad ang kamay ko sa putik at halos mawalan ako ng hininga. Sinubukan kong tumayo agad, pero nang iangat ko ang ulo ko, doon ko sila nakita. Mga manika, nasa paligid ko. 1, 2, 5, tapos naging 10. Hindi ko na alam kung ilan sila, pero nakapalibot sila sa akin. May nakaupo, may nakatayo, may nakatingin lang na walang ekspresyon. At ang pinaka nakakatakot, mas malapit na sila ngayon. Sobrang lapit. Parang ilang hakbang na lang ang layo sa akin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita, pero pakiramdam ko, parang papalapit sila ng papalapit. Unti-unti akong napaatras habang nakaupo sa lupa. "Lumayo kayo," nanginginig kong sabi. Pero syempre, hindi naman sila sumagot. Hanggang sa napansin ko, yung babaeng manika na nakita kong naglalakad kanina, nasa harap ko na siya ngayon. Nakatalikod pa rin. Hindi pa rin siya nakaharap sa akin. Pero pakiramdam ko, siya ang dahilan kung bakit nandito ang lahat ng ito. Unti-unti ako napaatras, pero wala na akong matakbuhan. Dahil kahit saan ako tumingin, may manika. Sa kaliwa, sa kanan, pati sa likod. Hanggang sa tuluyan na nila akong napalibutan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, lalabas ito sa dibdib ko. At sa sandaling yun, biglang gumalaw ang ulo ng babaeng manika. Dahan-dahan, parang iikot papunta sa direksyon ko. Hindi ko na kinaya. Napapikit ako at napasigaw. At bigla, nagising ako. Napabalikwas ako sa kama habang hinihingal. Madilim ang kwarto. Naririnig ko ang tunog ng aircon. At naroon pa rin ang bag ko sa sahig. Ilang segundo akong nakaupo lang sa kama habang hinihingal. Tumingin ako sa paligid. Hotel room, hindi village. Walang mga manika. Napahawak ako sa mukha ko. Panaginip lang pala. Pero kahit panaginip lang yun, ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko. Parang sobrang totoo ng lahat. Yung kalsada, yung mga bahay, yung mga manika na nakatingin sa akin. At lalo na, yung babaeng manika na naglalakad palayo. Tumingin ako sa oras ng phone ko. 3:07 AM. Hindi na ako nakatulog ulit. Nakaupo lang ako sa kama habang iniisip ang napanaginipan ko. At doon ko ginawa ang desisyon na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, hindi ko na itinuloy ang plano kong pumunta sa Nagorodal Village. Imbis na doon ako pumunta, naganap na lang ako ng ibang tourist spot sa Japan. Kasi baka maranasan ko talaga yung napanaginipan ko. Ako si Chin, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa amin ng best friend kong si Mikay noong nagbakasyon kami sa Japan. Pareho kaming mahilig mag-adventure. Hindi kami yung tipong puro shopping lang o picture-picture sa mga sikat na lugar. Mas gusto namin yung mga kakaibang tourist spot, lalo na yung mga misteryo o kwento na nakakatakot. Kaya isang araw, habang nag-i-scroll kami sa phone sa hotel namin sa Tokushima, may nakita kaming lugar na matagal na namin gustong makita. Ang Nagorodal Village. Sikat yun sa internet dahil sa dami ng life-size doll na nakalagay sa buong village. Mga manika na parang totoong tao. May nakaupo sa bus stop, may nasa gilid ng kalsada, may nasa harap ng bahay. Ang sabi pa nga sa mga nababasa namin, mas marami pa raw manika kesa sa tao doon. Puntahan natin, sabi ni Mikay habang pinapakita sa akin yung video. Napangiti ako. Game. Kinabukasan, bumiyahe kami papunta sa village. Mahaba-haba rin ang biyahe dahil nasa bundok ang lugar. Habang papalapit kami,
Napansin ko na paunti ng paunti ang mga bahay at sasakyan sa kalsada. Hanggang sa dumating kami sa isang makitid na daan na napapalibutan ng mga puno. Tahimik ang paligid, yung tipong katahimikan na parang walang nakatira sa buong lugar. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kong napansin ang unang manika. Nakatayo siya sa tabi ng lumang poste, nakasombrelo, at parang magsasaka ang itsura. Kung hindi mo tititigan ng mabuti, akala mo, totoong tao. Grabe no, parang may nakatingin sa'yo, sabi ni Mikay habang natatawa ng konti. Creepy nga eh, sagot ko naman. Pero kahit sinabi kong creepy, hindi pa man ako natatakot noon. Para lang kaming nag-i-explore ng kakaibang tourist spot. Habang naglalakad kami papasok sa village, mas dumadami ang mga manika. May nakaupo sa bus stop, may parang nag-uusap sa harap ng bahay, may nakatayo sa gilid ng daan. Napansin ko rin na halos lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon. Parang may hinihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit hindi ka nakatingin sa kanila. Napansin ko sa gilid ng paningin ko na parang may gumalaw. Napalingon ako agad. Isang manika lang na nakaupo sa bangko. Hindi naman ito gumagalaw. May nakita ka? Tanong ni Mikay. Parang may gumalaw doon, sabi ko habang nakatingin sa bangko. Lumapit si Mikay at tinignan din. Hindi naman gumagalaw. Napakamot na lang ako sa ulo. Siguro imagination ko lang. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng ilang metro. Pero maya-maya, napahinto si Mikay. Jin, napalingon ako sa kanya. Bakit? Hindi siya agad sumagot. Nakaturo lang siya sa likod namin. Yung manika sa likod. Dahan-dahan ako napalingon. At doon ako nagtaka. Dahil yung manika na kanina ay nakaupo sa bangko, nakatayo na siya ngayon. Natahimik kaming dalawa. Wala nagsalita. Pareho kaming nakatingin sa manika sa malayo. Kanina nakaupo yan, di ba? Tanong ni Mikay. Tumango ako. Oo. Eh bakit nakatayo na? Hindi ko alam ang isasagot ko. Sinubukan kong isipin na baka mali lang kami nang nakita. Baka may ibang manika lang nakatulad niya. Pero habang nakatingin kami, bigla kaming nakarinig ng marahang kaluskos sa damuhan sa gilid ng daan. Napalingon kami sa kaliwa at doon namin nakita ang isa pang manika. Isang babae na manika na nakasuot ng lumang damit. Nakatalikod siya sa amin. Pero ang pinakang nakakapagtaka, parang gumagalaw ang balikat niya. Parang naglakad siya ng isang hakbang. Jin, umalis na tayo. Mahina na bulong ni Mikay. Hindi ko na siya kinontra dahil sa totoo lang, nanlalamig na rin ang batok ko. Hindi ko na gusto ang pakiramdam sa lugar na yun. Yung katahimikan, yung dami ng manika, at lalo na yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa amin. Habang paalis na kami sa daan, papunta sa sasakyan, napalingon ako sa likod namin. At doon ako tuluyang kinilabutan. Dahil yung mga manika na nasa gilid ng kalsada kanina, parang nakaharap na sa direksyon namin. Hindi ko alam kung ganun ba talaga sila kanina. Pero ngayon, parang lahat sila ay nakatingin sa amin habang umaalis kami. Hindi na kami nagsalita ni Mikay habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan. Pagpasok namin, agad niyang pinaandar ang makina. Pero pareho kaming tahimik habang bumababa sa bundok. Pagkatapos ng ilang minuto, saka lang siya nagsalita. Hindi na ako babalik doon. Tumango ako. Ako rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita namin sa Nagorodal Village. Baka imagination lang, baka nagkataon lang. Pero may isang bagay akong sigurado. Kung nagdesisyon kaming ituloy ang pagpasok sa loob ng village noong araw na yun, pakiramdam ko,
May mas malala pa sana kaming nakita. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. OFW ako sa Japan. 3 taon na ako nagtatrabaho roon bilang helper at caretaker ng isang matandang Japanese na negosyante. Kung ano-ano ang pinapagawa niya sa akin. Minsan, tagalinis ng warehouse. Minsan tagabantay ng property. Minsan, tagaayos ng mga lumang gamit. Sanay na ako sa mga kakaibang trabaho. Pero may isang trabaho na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Isang hapon, tinawag ako ng boss ko sa opisina niya sa Tokushima. Tahimik lang siya habang nagkakape. Isasalin ko na lang sa Tagalog yung mga sinabi niya para mas maintindihan nating lahat. May ipapagawa ako sa'yo, sabi niya. Akala ko, normal na trabaho lang. Pero maya-maya, may inilabas siyang susi at isang maliit na papel na may address. Property ko sa bundok. Maraming lumang gamit doon. Kukuhain na namin bukas ng umaga. Magbabantay ka lang ngayong gabi. Wala namang problema doon. Sanay naman ako magbantay. Pero nang mabasa ko ang address sa papel, medyo napakunot ang noo ko. Dahil alam ko kung anong lugar yun. Ang Nagorodal Village. Narinig ko na ang lugar na yun sa ibang OFW. Sikat yun sa internet dahil sa dami ng life-size doll na nakalagay sa buong village. Mga manika na parang totoong tao. May nakaupo, may nasa classroom, may nakatayo sa tabi ng kalsada. Ang sabi pa nga ng iba, mas marami pa raw ang manika kaysa sa tao. Napakamot ako sa ulo. Boss, sa Dal Village po? Tanong ko. Tumango lang siya. Oo, isang gabi lang. Pagkatapos nun, sinabi niya kung magkano ang ibabayad niya. At doon ako napatahimik. Dahil ang bayad sa isang gabi lang na pagbabantay ay katumbas ng 1 linggo kong sahod. Sa totoo lang, gusto ko sanang tumanggi. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam ako sa lugar na yon. Kahit hindi pa ako nakakapunta doon. Pero sa isip ko rin, sayang ang pera. 1 gabi lang naman. Magbabantay lang ako. Wala namang gagawin. Kaya pagkatapos ng ilang segundo, tumango ako. Sige boss, magbabantay ako. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating ako sa village. Maliit lang ang kalsada papunta ron. Palibot ay bundok at makakapal na puno. Tahimik ang buong lugar. Sobrang tahimik na parang walang tao. Doon ko sila nakita. Mga manika. Nakatayo sa gilid ng kalsada. May nakaupo sa lumang bangko. May parang nag-aabang ng sasakyan. Sa unang tingin, akala mo totoong tao. Pero kapag tinignan mo ng mabuti, manika pala. Hindi ko maiwasang kilabutan. Ang property ng boss ko ay isang lumang bahay na kahoy sa gilid ng village. May maliit na barak sa tabi kung saan ako matutulog. May mga kahon at lumang kagamitan sa loob ng bahay na kukunin daw kinabukasan ng truck. Pagdating ko ron, inilapag ko ang bag ko sa barracks. Maliit lang ang kwarto. May isang kama, isang ilaw at isang bintana na nakaharap sa kalsada. Sa labas ng bintana, may 3 manika na nakaupo sa isang lumang upuan. Parang magkakausap. Ang creepy naman dito. Sinubukan kong wag na silang pansinin. Nagbukas na lang ako ng can coffee na dala ko at umupo sa kama. Habang umiinom ako, minsan napapasilip ako sa bintana. Nandun pa rin sila, hindi gumagalaw, tahimik lang. Bandang 8:00 ng gabi, lalo pang naging tahimik ang buong village. Wala na akong marinig na kahit anong tunog. Walang sasakyan, walang tao. Parang ako lang ang buhay sa buong lugar. Hanggang sa bigla kong narinig ang unang kalampag. Napatingin ako sa pintuan ng barracks. Akala ko may nahulog lang sa labas, kaya binaliwala ko.
Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, may narinig ulit ako. Parang may kumakatok sa kahoy. Nagtaka ako. Tumayo ako at daan-daan lumapit sa bintana. Sumilip ako sa labas. Wala naman tao. Tahimik lang ang paligid. At nandun pa rin yung 3 manika sa upuan. Pero habang nakatingin ako sa kanila, bigla akong nagtaka. Parang may mali. May kakaiba. Dahil kanina, sigurado akong ang 2 manika ay nakaharap sa kalsada. Pero ngayon, parang nakatingin na sila sa bintana ng barracks. Baka mali lang ako ng tanda, sabi ko pa sa sarili ko. Pero habang nakatitig ako sa kanila, bigla ko nakarinig ng malakas na kalampag sa likod ko. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Daan-daan ako napalingon sa loob ng barracks. Ang pinto ng maliit na cabinet sa gilid ng kwarto, nakabukas na. Kahit sigurado akong sarado yun kanina. Kinabahan ako ng sobra. Lumapit ako sa cabinet at sinilip ang loob. Wala namang laman. Lumang kahoy lang. Siguro luma na, kaya kusang bumukas. Bulong ko. Sinara ko ulit ang pinto. Pagkatapos nun, bumalik ako sa bintana. At doon ako tuluyang kinilabutan. Dahil ang 3 manika na kanina ay nakaupo sa upuan, 2 na lang sila. Nanlaki ang mata ko. Ha? Napatingin ako sa paligid. Baka natabunan lang ng dilim. Pero malinaw sa akin. Kanina ay 3 sila. Pero ngayon, 2 na lang. At habang nakatingin ako sa 2 manika, bigla ko narinig ang marahang yabag sa likod ng barracks. Parang may naglalakad sa labas, dahan-dahan. At sa sandaling yon, may pumasok na tanong sa isip ko. Kung 2 na lang ang manika sa labas ng bintana, nasaan na yung isa? Baka mali lang ako ng bilang. Bulong ko sa sarili ko. Pero sa totoo lang, malinaw pa rin sa isip ko ang itsura nilang 3 kanina. Isang matandang lalaki na manika, isang babae na parang magsasaka, at isang batang manika na nakaupo sa gitna. Ngayon, yung batang manika na nasa gitna, wala na. Habang iniisip ko yun, narinig ko ulit ang yabag sa likod ng barracks. Dahan-dahan, parang may naglalakad sa graba sa likod ng maliit na bahay. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalabas ba ako para tignan o magtatago lang sa loob. Pero maya-maya, biglang tumigil ang yabag. Tahimik ulit ang paligid. Sinubukan kong silipin ang likod ng barracks sa maliit na bintana sa gilid. Wala naman akong makita. Madilim na madilim ang bahagi ng property na yon. Pero habang nakatingin ako sa dilim, bigla akong may narinig na marahang kaluskos sa labas ng pinto. Parang may humahawak sa kahoy. Nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unti akong napaatras. At doon ko napansin ang isang bagay na mas lalo pang nagpakaba sa akin. Sa ilalim ng pinto ng barracks, may anino. Parang may nakatayo sa labas. Hindi gumagalaw. Nakatigil lang. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatitig sa aninong yon. Siguro ilang segundo o minuto. Pero pakiramdam ko, sobrang tagal. Hanggang sa biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong umatras at kasabay nun, narinig ko ulit ang yabag palayo sa barracks. Huminga ako ng malalim. Hayop lang siguro. Baka aso. Pilit kong sabi sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ng sarili ko, alam kong may mali. Dahil sa village na yon, wala naman akong nakitang hayop simula nang dumating ako. Maya-maya, bumalik ulit ako sa bintana sa harap ng barracks at napahawak ako sa mesa. Dahil yung 2 manika na kanina ay nasa upuan, wala na rin doon. Ang upuan sa labas ng bintana ay bakante na. Hindi ko na napigilang mapamura. Puta,
Nasaan na yun? Napatingin ako sa buong kalsada ng village. Walang tao, walang gumagalaw. Pero habang nakatingin ako sa dilim, parang may napansin akong mga hugis sa paligid ng property. Sa tabi ng puno, sa gilid ng bakod, sa may daan papunta sa bahay. Mga manika. Hindi ko alam kung nandun sila kanina o ngayon lang. Pero parang dumami sila at parang palapit ng palapit sa barracks. Bigla akong nakarinig ng kalampag sa bubong. May tumama sa bubong. Pagkatapos nun, may narinig akong parang gumagapang. Parang mabigat na bagay na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng barracks. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang flashlight sa bag at tinutok ko sa kisame. Pero syempre, wala naman akong makita. At sa sandaling yun, may narinig na naman akong marahang tunog sa likod ng bintana. Parang may kumakatok sa salamin. Dahan-dahan kong ibinaling ang ilaw ng flashlight sa bintana. Putya. Dahil sa labas ng salamin, nakadikit ang mukha ng batang manika na nawawala kanina. Halos nakasayad ang pisngi nito sa may salamin. Ang mga mata nito nakatingin lang sa akin. Walang emosyon. Napaatras ako hanggang sa sumandal na ako sa pader. At habang nakatitig ako sa bintana, may napansin akong isa pang bagay. Hindi lang pala siya. Sa likod ng batang manika, may iba pang manika. Marami. Nakatayo sila sa paligid ng barracks. At lahat sila nakatingin sa loob, sa direksyon ko, sa akin. Hindi ko na hinintay kung ano pang mangyayari. Kinuha ko agad ang bag at binuksan ang pinto ng barracks. Tumakbo ko palabas ng property kahit madilim. Hindi ko na nilingon kung sumusunod ba sila o hindi. Ang alam ko lang, gusto ko nang makalayo sa village na yon. Kinabukasan, nagulat ang boss ko nang malaman niyang umalis ako sa property bago mag-umaga. Hindi ko na sinabi sa kanya ang buong nangyari. Ang sinabi ko lang, hindi ko kayang bumalik doon, boss. Simula nun, kahit doble pa ang bayad sa akin, hindi na ako ulit pumayag na magtrabaho sa lugar na yon.